Ano kaya itong daladala ni Robin Padilla? Baka dollar ito. Ano ba ginagawa nitong senador na ito dyan? Ayan o, magkatabi si Senador Robin Padilla at saka si Harry Roque. Kasama dyan si Sara Duterte. Ano ba ginagawa nila dyan? Anong ginagawa ni Mr. Robin Padilla sa ICC, sa Netherlands? Okay? Okay, yan po yan o. O yan. Wala naman hindi siya abogado, hindi naman siya kinatawan ng Senado. Unang-una, wala namang pakialam at wala namang personalidad ang mga senador diyan sa ICC. Sabi nga ng ibang mga senador, bakit ba siya nagpunta ron? Ako nagtatanong din, para saan ba yung pagpunta doon ni Senador Robin Padilla? Nung ma-interview siya ng media, sabi niya gusto niya makausap ang kanyang chairman at ang kanyang pangulo na si Digong Duterte. Pero mukhang hindi naman yata nakapasok sa kulungan. Hindi yata nakapasok doon sa kung saan nandoon ang dating Pangulo. Mukhang hindi siya pinagbigyan. Kasi sino ba siya? Hindi naman siya kilala doon ng mga security ng ICC. So, ayan po. Sana lang yung pagbiyahe ni Robin Padilla sa Netherlands ay sariling gastos. Sana hindi na gumastos siya ng pera ng bayan. Marami naman siyang pera. Artista siya, di ba? Pero kung ito gumastos pa ng taong bayan, sayang naman. Pero palagay ko hindi kasi ang sabi ni Senate President Escudero, wala daw travel authority. So pag walang travel authority, hindi opisyal ang biyahe. Personal. Sana nga personal kasi wala naman talagang personalidad. Kasi lang tatlo. Si Harry Roque, si Roque at saka si Padilla, walang personalidad doon kasi hindi naman si Roque, hindi naman kinuhang abogado, hindi naman kinilala ng ICC. Si Robin Padilla, hindi rin naman anong papel, artista lang siya at senador. So parang nagpagod lang, pakita lang ng moral support. Pero walang epekto yan sa kaso. Hindi nakatulong at hindi makakaapekto sa kinakaharap na problema ng dating Pangulong Duterte ang pagpunta ni Harry Roque at saka ni Robin Padilla na mga malalapit na kaibigan. Okay? Parang doon lang natin nakikita pag ini-interview sila, naglalakad doon sa kalye. Hindi nga nakakapasok doon sa vicinity ng ICC. Nandun lang sila sa kali. Nandun lang sila sa gate. Hindi sila ni-recognize. Si Midaldea lang ang ni-recognize. Kahit si Vice President, hindi rin nakakapasok doon sa ICC. Nakapasok lang siya doon sa kulungan na pinaglalagyan ni Duterte dahil siya ay anak at pangalawang pangulo. Pero yung iba, hindi po nakakapasok. Kaya parang alalang. Para saan na kailang pagpunta ron? Again, kaya ako kinukwento ito at tinatalakay, huwag nyo kasing igaya ang kulungan at politika at justice system dito sa Pilipinas kaysa ICC. Milya-milya ang layo. Kung gaano kalayo ang Pilipinas sa ICC, sa Netherlands, ganon din kalayo, triple ang layo ng sistema, ng politika at saka ng korte. Yan po sa kinalalagan ngayon ni Duterte. Yan po yung malaking pagkakaiba. Hindi makukuha sa drama. Hindi makukuha sa pag-aumarte. Hindi pwedeng makuha yan sa kasikatan bilang artista at hindi makukuha yan bilang senador. Wala silang pakialam sa anumang personalidad ng ibang lahi. Ang pinakikialaman lang ng ICC ay yung complainant na Pilipinong nagpunta ron at yung akusado na kailang ipinaaresto at yung abogado namili pa sila kung sinong i-recognize. Hindi nga abogadong lawyer. Abogadong puti. International lawyer ang ni-recognize ng ICC. Diba? Kung si Midaldea in-recognize temporary lang, ay artista pa kayang Robin Padilla. So hanggang ano lang talaga, moral support lang siguro ang dating. Ano po ang inyong masasabi niya? Okay? Kung si Robin Padilla po ay palamuti lang talaga doon sa The Hague at ito po'y walang silbi, walang kwenta ang kanyang pagpunta doon. Bagkus, ito pong si Robin ay nagkakalat pa. At nagbibigay ng mga sensitibong impormasyon patungkol sa kanilang organisasyon. Katulad no, nabanggit niya na si Digong daw po ay kanilang crowd gatherer o kumbaga taga-kuha ng mga manonood. Ang mga tao daw pumupunta
kahit hindi bayad, which is dapat hindi niya sinasabi yon dahil nabuking po natin na ang etong kanilang grupo, ang PDP Laban, ang organisasyon ni Digong ay nagbabayad ng mga reliyista, nagbabayad ng tao para po dumami ang mga manunood sa kanilang mga event. Ngayon po, ito na naman. Ito na naman si Robin Padilla, nadulas na naman, nagbigay na naman ng pahayag na sablay. Sablay na sablay, panoorin po ninyo. Hindi naman dapat sana nandito. Pwede naman tayong naglilitis sa Pilipinas. Kung saan tayo ang boss. Dito, hindi tayo boss. Ang hirap po dito. Makiusap, syempre. Kulungan nila to eh. Pero maayos naman po ang touring nila kahapon. Napakaganda po nung kanilang emergency services na pinakita kay ES. Napaka-professional po nila. Ganon din po sa kanilang ospital. Maayos po yung mga Dutch. Pero syempre, ang tanong natin, bakit na tayo nandito? Sanay kasi si Robin Padilla na siya ang boss. Sanay si Robin Padilla na sila ang boss. Diba? Yan naman na. Ano naman natin yan, kumbaga, alam natin na ang Pangulong Duterte noon ay boss na boss. Siya ang nasusunod. Kung sino ilalagay sa listahan, sa watchlist, kung sino ang ipapadampot, kung sino ang gigipitin, kung sino ang ipapagurgur. Di ba? Alam na alam yan ni Digong. Kaya nga po, nasasabi ni Robin Padilla na mas okay kung dito sa Pilipinas idinemanda at pinahuli si Digong. Bakit kayang-kaya nitong makalaya? Kayang-kaya nitong imanipula ang mga korte. Kayang-kaya nitong sabihan ng hindi maganda ang mga nag-aakusa, ang mga complainant. Baka nga kayang-kaya pang bayaran. At kapag hindi tinanggap ng complainant, ng mga naghahabla, alam na kung ano ang susunod. Diba? Kaya nga po, dito, ang sabi nga ni Robin Padilla, sila ang boss. Sila ang masusunod dito sa Pilipinas. Yan nga po ang ayaw ng ating mga kababayan na naghabla sa ICC kay Digong. Kasi alam nila na malakas pa rin naman ang impluensya ni Digong dito sa Pilipinas. At isa pa, hindi sila makakakuha dito ng patas na hustisya. Yan po ang katotohanan at masakit na katotohanan para sa mga naging biktima po ng EJK. Kaya tama yung sinabi ni Robin Padilla, ibang-iba po. Malayong-malayo talaga ang ICC. Bukod sa napakamahal ng pamasahe, napakalayo, ilang oras ang biyahe, parang 12 oras o 16 hours ang biyahe, papuntang Dahig. Bukod dyan sa napakalayo, milya-milya ang layo sa atin, ay napakalayo din po ng kanilang justice system ng ICC. Hindi mo yan mai-impluensyahan kahit ikaw pa pinakasikat. Hindi mo yan mai-impluensyahan kahit ikaw pa ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Hindi po. Kaya dyan sa ICC ay makakaranas si Digong ng patas na pagtingin sa kanyang kaso, hindi katulad ng mga naging biktima ng EJK na basta na lamang ginurgur para hindi daw po sumikip ang mga kulungan dito sa Pilipinas. Napakaswerte ni Digong dahil po patas ang ICC. Kung si Digong ay isang simpleng tao at dinala sa isang kulungan, sa halip na guminhawa ang pakiramdam, lalong magkakasakit. Lalo na siguro kung sa bilibid siya dadalhin. Dahil napakapangit po ng sitwasyon ng bilibid. Hindi po lingid sa kaalaman ng mga Pilipino. Napakapangit po ng ating mga kulungan dito sa Pilipinas. Hindi katulad doon sa Dahig, sa ICC, na aircon, ewan ko kung nag-aircon pa, malamig dun eh. Masarap ang pagkain, may ayos na palikuran, maayos na paliguan, maayos na mga supply
mga personal supplies, mga personal toiletries, yung pagkain sigurado ko maayos, malinis, masustansya. Bukod sa masarap ang kinakain ni Digong, masarap din ang kanyang tulog at natitignan po ng maayos ang kanyang kondisyon. Diba? Kaya po, yung mga nararanasan ngayon ni Digong, hindi po nararanasan ng mga naging biktima ng EJK. Malayong malayo. Kaya ikaw, Robin Padilla, umuwi ka na lang. Kasi tingin ko ang ICC ay magmumukha kang tanga dyan. Hindi ka papapasukin kasi ang itsura mo mukha kang ex-convict. Diba? Mukha kang ano dyan eh. Mukha kang bardagol dyan eh. Tingin ko hindi ka papapasukin dyan. Saka isa pa, hindi ka rin entertainin ni Digong. Bakit? Wala ka naman maitutulong sa kanya. Diba? Wala kang silbi dyan. Kaya nga doon sa vlog ko kahapon, umuwi ka na lang. Wala kang silbi dyan. Napanood ko. Wala naman siguro Pilipinong hindi nakapanood nung isinagawang pagdilig. Oo. Siyempre, pagka pinag-usapan talaga ang batas, may kanya-kanyang opinyon. May kanya-kanyang naratibo. Yan ang pinag-aralan ng mga abogado, guluhin yung mga simpleng bagay. Isa lang ang masasabi ko at isa lang ang totoo. Ang totoo dyan, bakit nandito si Mayor? Meron naman tayong batas sa Pilipinas. Yun lamang po ang punto. Saan pa pumunta yung hearing na yan? Diyan po sa aming himpilan, sa aming bulwagan. Isa lang po ang totoo. Bakit nandito si Mayor? Ewan ko kung nag-iingot-ingotan tong si Robin Padilla. Tinatanong pa niya, bakit daw nandoon si Digong? Hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam kung ano ginawa niya nung siya ang presidente? Ano yan, bulag-bulagan, ingot-ingotan, kunwari walang alam, maang-maangan. Diba, Robin Padilla, ikaw ay inihalal na senador ng taong bayan. Dapat ikaw ay senador ng mga Pilipino, hindi ng iisang tao lamang. Kaya po, marami ang nagsisisi, tingin ko. Marami nagsisisi kung bakit si Robin Padilla ay kanilang ibinoto bilang senador noong 2022 elections. Kasi nakikita na ngayon hindi ito maglilingkod sa taong bayan kung walang wasiwas ng kamay ni Digong. Diba, takang-taka ka pa ba kung bakit nandyan si Digong? Hindi mo ba alam kung gaano kabigat ang kanyang ginawang kasalanan sa ating mga kababayan na ultimo mga inosente, mga walang kinalaman sa dating ginagamit mo, tataka ka pa. Diba? Ano ba talaga to si Robin? Eng-eng? Opo, yun lang po ang ang atin pong kine-question. Meron po tayong korte sa Pilipinas. Kasi pagka pinag-usapan po natin ang opinion ng mga abogado, walang pupuntahan. Doon lang po tayo sa katotohanan. Meron tayong bansa. Kung meron mang kasalanan si Mayor, doon dapat siya nililitis. Hindi po dito. Hindi po tayo nasa ilalim ng mga banyaga. Matagal na po tayong may kalayaan. Yes. Kaya sana po, maintindihan po nating lahat, ano man ang inyong politika, ano man ang inyong naratibo, ano man ang inyong kulay. Isa lang po ang katotohanan. Tayo po ay may soberenya. Dapat ang lumilitis sa Pilipino, kapwa Pilipino. Yun lang po. Hindi kasi yung pinaniniwalaan natin, magiging issue pa yan mag-create ka pa ulit ng panibagong kaguluhan. Ayaw natin ng kaguluhan. Doon tayo sa totoo. Huwag natin alisin doon. Pagka nilihis natin kasi, opinion nito, opinion ni ganon, opinion sinabi nito, sinabi nito. Lahat ng opinion ngayon, wala nang saysay kasi nandito na si Mayor. Isa lang ang totoo uli. Iuwi na natin si Mayor. Yun lang po. May karapatan ng ating pangalawang Pangulo na magsalita niyan. Sapagkat, alam mo, meron pa nga akong
panukala na yan eh. Pero hindi ko nababanggitin, hahaba ang usapan, dadagdag pa. So, isa lang ang uli. Ang ating dating Pangulo, kinuha at dinala sa ibang bansa. O, check nyo yung konstitusyon. Ang armed forces, ang sinabi, protektahan ng bawat Pilipino at ang Estado. Ayun, malinaw. Yun po ang konstitusyon, ha. Hindi ko po kine-question yung agreement o mutual agreement ng AFP at ng PNP na sila ay magsusuportahan kapag kami. Hindi ko natatanungin yun kasi domestically ginagawa nila yan eh pagka security. Talagang meron tayong ganyang usapin. Pero itong nangyari hindi domestic eh. International incident po itong nangyari. So kung babalik tayo sa konstitusyon, basahin natin, malinaw po yun. Na ang forces puproteksyonan ng bawat Pilipino at ang ating Estado at ang ating soberenya. Ayan po, nasa konstitusyon po yan. Tingnan niyo po. Hindi po invento. At ikaw ang naglilihis sa mga issue, Robin Padilla. Ikaw ang naglilihis sa mga issue eh. Kaya nandyan si Digong sa dahig sa ICC dahil meron siyang ginawang kasalanan o krimen sa sangkatauhan. Huwag mong alisin yun. At yung sinasabi mo na katotohanan na iuwi na natin si Mayor in your dreams. Mangarap ka. Libre lang naman eh. Wala namang bayad mangarap. Pero yung pangarap mo, malabo nang mangyari at hindi na mangyayari. Ultimo, anak ni Digong, sinabi na. Wala na. Mag-move on na. Hindi na maiuwi si Digong. Wala nang mangyayari sa inyong mga pag-iyak-iyak, panawagan, pagsigaw, pagkukuda. Wala nang mangyayari. Si Digong ay diyan na mabubulok sa ICC. Ipagdasal nyo na lang, nabuhay pa siya pagkatapos ng kanyang napakahabang sentensya. Wala din. Tapos na ang laban. Tapos na ang rehimeng Duterte. Tapos na ang mga maliligayang araw. Kaya pinakamainam, tanggapin mo ang katotohanan, Robin Padilla. Si Digong, hindi nyo na makakasama. Maraming panahon ang inyong paghihintay bago ninyo masaksihan ang paglaya ni Digong sa ICC. Kaya, Robin Padilla, umuwi ka na. Sa totoo lang, umuwi ka na. Alam nyo ba mga kababayan, una si Medialdea na ospital. Pangalawa, itong si Robin Padilla. Ito, hindi ako sa nananakot, pero meron ng mga signos, meron ng mga pangyayari na senyales na kailangan nyo nang umuwi. Hindi nyo pwedeng pigilan ang tadhana. Ang tadhana ang kumikilos dito. Kaya pag pinigilan mo ang tadhana, kinwestiyon mo ang tadhana. Ang tadhana din ang gagawa ng dahilan para itigil mo ang pagkontra sa kanya. Panoorin po ninyo itong video ni Robin Padilla na sa tingin ko ay senyales na para tigilan niya na ang gusto niyang mangyari. Tigilan niya na ang pagpupumilit na si Digong ay maiuwi sa Pilipinas dahil iba po kapag kinalaban ang tadhana. Aalis uli. Umalis uli. Umalis yung polis. Umalis yung police, sir. Sir, ano pa siya? Report. Ganun? Wala naman palang damage sa atin eh. Pintura niya yan. Oo. Damage siya kasi. Oo. Wala oh. Pintura lang. Pintura niya po ito, yung Oo. tatanggal niya. Sa kanya yung malaki damage. Dalawa po yung binangga niya, sir. Yung sumagi sa atin, dalawa yung binangga. Buti hindi tayo bumaliktad to. Anong kotse ba to? Ang Timbay ano?
Hindi maganon, ano? Kahit tinamaan tayo sa, Rommel, alhamdulillah tol, nabangga kami dito sa freeway papuntang Germany. Alhamdulillah, kahit van yung dala namin. Alam mo naman, kapag van, pagka tinamaan ka sa gilid niyan, malamang umikot-ikot ka. Pero alhamdulillah, walang nangyaring ganon. Kahit tinamaan kami sa gilid, ayun Naging stable naman si paring Dindo. Paring Dindo ang driver. Kaya yan. Ngayon, naiimbestigahan kami ng Lespo. Pero alhamdulillah, wala naman nasaktan. Yun naman ang pinaka-importante sa lahat. Walang nasaktan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sana, 'di ba, ay mapansin ni Robin Padilla itong pagpitik na ito, senyales na ito, 'di ba? Tigilan na. Huwag na ipagpumilit ang malabong mapigilan. Huwag nang pigilin ang tadhana. Yun ang pinaka-importante. 'Di ba? Alam niyo habang nakikita ko tong video na ito, alam niyo yung pumapasok sa isip ko yung pelikula dati, yung Final Destination, 'di ba? Medyo may parang pagkaganon tapos nandun pa sila sa highway. Yung pumarada ka nga lang dyan sa gilid ng highway na yan, delikado na eh. Kaya, di ba, umuwi na lang si Robin Padilla. Kahit na malayo pa session, umuwi ka na lang. Wala ka naman silbi din dyan. At ikaw nagiging parang tourist attraction lang ng mga OFW at ng mga Pilipino na dyan na nakatira sa Netherlands. Ang nangyayari ay pumupunta na lamang ang mga tao siguro para makita ka dahil artista ka, senador ka, pero hindi na dahil kay Digong. Nasasapawan mo si Digong dyan eh. Kaya umuwi ka na lang. Nako, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Robin Padilla, ingat ka dyan. Ingat ka dyan. Nako, sa mga nakakaalam nung tinatawag na signos, alam nila kung ano ang sinasabi ko. Kaya yung signos na yan, huwag mong baliwalain, umuwi ka na. Umuwi ka na. Maliliit pa mga anak mo. Umuwi ka na. So, yun lamang po. Ingat po kayo. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.